What's up guys, this is Divinity and for this video, I'll be teaching you how to finish quests in this game called Immortal Rising 2. So ito ay in partnership din with YGG at makikita yung mga quests nito dito sa site ng guildguild.io at dito sa GAP tab. So scroll lang natin at makikita na natin dito yung mga laro at yung quest nila ng merong guild quest, premium quest, at games. So, ang ituturo ko ay yung games at yung premium quest. So, first, punta tayo sa games. So, ito yung Immortal Rising 2. Meron ditong tatlong quest. So, first, yung Ready to Raise Some Hell. Ito yung Ready to Raise Some Hell na merong 3k points. At yung pinaka kailangan dito ay mag-equip ng at least one piece of gear rated SS1 or higher. So, sabi rin dito na kahit anong weapon pa yan or accessory or armor basta SS1. So dito yun makikita guys. Pinutin lang natin to and ayan. So as you can see ay meron na ako ditong SS lahat at mas mataas pa siya sa SS1. So okay na yon at nakuha ko na agad. Then meron tayo ditong at Gates of the Hell na ang quest naman ay laruin mo lang yung dito sa challenge at hanggang ma-reach mo yung hell difficulty tier. So dito naman, dito yun makikita, check lang natin yung progress at makikita dito na nakapag hell mode na rin ako. So kailangan mo lang malampasan yung nightmare at makapasok ka lang sa hell ay okay na yon. Then we have the Soul Master na kailangan naman dito na once you have access to Soulstone, kailangan mo itong i-upgrade until it reaches level 12. So ito, madali lang na task to at actually baka mas mauna nyo pa itong magawa kaysa dun sa At the Gates of Hell na quest. So itong Soul Master ay mayroon nga palang 4.8k points at yung At the Gates of Hell ay mayroong 1.6k points. So dito naman sa laro, dito yun makikita. So, ito yung soul. Yun yung soul stone. And, i-click lang natin. Makikita nyo dito na naka-level 14 na ako. So, nalampasan ko na rin yung level 12. So, yan. Kapag na-open nyo na to, or parang naging available na siya, kasi sa unang laro nyo ay hindi pa to available. So, kapag nilaro nyo lang ng nilaro, ay magiging available na yan. Then, i-upgrade nyo lang siya or i-upgrade nyo lang siya na upgrade hanggang sa mag-level 12. Para naman sa premium quest ng Immortal Rising 2, we have the SS tier skill master na may 4.4k points. So dito guys, kailangan na nating gumastos pero sinasabi ko sa inyo na worth it naman nito. At kung pinag-iisipan nyo na bilhin, ay mas maganda kung bibilhin nyo na ng mas maaga. Kasi ito yung bibilhin nyo dito. Yung ito, Skill Dust Pass, which is ito yon, at yung Ad Removal Lifetime Pass. So, ito, worth it na tong Ad Removal Lifetime Pass kasi nga meron ditong mga manonood ka ng ads para mas makaklaim ka ng mas madaming rewards. At kapag binili mo nga to ay hindi mo na kailangan manood ng mga ads at automatic mo na agad makukuha yung mga rewards. So, pag nabili mo na nga yung dalawa na yan guys, ay yung next mo pang quest dito ay kailangan mo lang ma-upgrade yung isa sa skill mo na maging SS rank. Madali na lang itong ma-achieve once na nabili mo na tong dalawa. So, di mo na rin kailangan problemahin yan. Dito makikita yung Skill Dust Pass. So, dito click nyo lang. At ito yung Skill Dust Pass. At ito yung Premium Reward. So, yan. Nabili ko na rin siya. At para naman dun sa Ad Removal Lifetime Pass. So, dito yon sa store. I mean, sa shop. So, dito yun sa shop. At ito, dito sa all-time shop, makikita yung Ad Removal Lifetime Pass. So, yan. Nabili ko na rin. At worth it naman talaga. And, pag nabili nyo na yung dalawa na yun, dito naman makikita yung SS rank ng skill. So, dito meron na akong SS.
So, ayun. At ngayon, ituturo ko na sa inyo yung mga ibang tips and tricks para mas mapadali yung pagtapos nyo sa mga quests na ito. Ang first tip ko sa inyo guys ay lagi lang kayong mag-claim ng rewards. So, yung mga may yellow na yan ay i-open nyo lang palagi at i-claim yung mga rewards. So, ito, claim loot nyo lang. At yung mga rewards na to ay magagamit nyo sa mga pambili or pang-upgrade ng mga skills. And pro tip, yan, panoorin nyo yung mga ads. At yun nga, ako nakabili na kayo nung ad removal, ayan, dire-diretso na lang siya makukuha yung mga rewards kahit di na kayo manonood nung mga ads. So, dito sa shop, punta kayo sa shop and itong mga keys na to ay bilhin nyo din palagi. Pati isama nyo na itong soul. So, ayan, i-max na lang natin at bilhin lagi. Next naman ay punta kayo dito sa Otherworldly shop at panoorin nyo lang itong mga watch or itong mga ads na to. Then, yan, free nyo na agad makukuha yung mga keys. At kung wala naman kayong binili ng ad removal, ay worth it pa rin naman panoorin yan guys dahil magagamit nyo yung mga keys na yan. So, dito nga pala, next na pupuntahan nyo ay summon shop. So, mag-summon lang kayo palagi. So, yan. So, ginagamit ko na rin yung mga diamonds ko dyan. And dito, pwede kayong manood din ng ads ng 3 beses. So, panoorin nyo na rin yung mga ads dyan para mas madami or mas makadagdag sa mga nasamon nyo. And dito, pwede yan mag-level. Yan. Kapag nagle-level yan, ay dyan makukuha nyo na agad yung SS. Then, dito nga makikita na yung mga accessories or armors. So, ayan. Napa-SS ko na rin at isa rin yan sa quest. At ito ay i-level nyo lang palagi. So, tip ito na yung attack power lang yung lagi nyong ipapa-level up dyan. At dito rin sa Paragons. So, itong una lang or yung attack level lang din yung lagi ko dyan pinapa-level up. Then, dito naman tayo sa inventory. So, ito, lagi nyo lang din tong i-upgrade all. At kapag sinuwerte kayo ay pwede kayo dyan makakuha agad ng SS. Tapos i-level up nyo na lang din yun nandito sa right. Ayan, para mas lumakas pa yung mga equipments nyo. So dito ay mag-reforge din kayo. Then dito naman sa skill, so ayan, yung isa rin sa quest natin. Pero ito guys ay maganda rin nga na ipinapa-level up para mas kakayanin nyo na lumaban dun sa mga boss. So, ayan, pipili kayo dyan ng kung ano yung papalakasin nyo. Then, ipa-SS nyo na rin. Yan, ito yun. I-level up nyo lang din siya dito. Then, ito ay mag-claim lang din kayo kapag may mga yellow dyan. So, ayan, claim all rewards lang. And, makikita nyo naman na, ayan, makakatulong din to makapagpa-level up. Then, click nyo lang din tong shrine. Yan, i-activate shrine nyo lang din palagi kapag may yellow na and i-watch ads nyo na lang din. Tapos, dito na tayo sa mga quests. So, ayan, may mga daily quest din. At dito makikita yon, meron daily, weekly, at repeat. So, i-claim nyo lagi yung mga rewards dyan. Yan, para magamit nyo rin, para ma-upgrade yung mga skills nyo. Then, dito na kayo sa artifact. Yan, i-claim nyo lang din tong mga chest na to. At pag na-claim nyo na lahat ng mga chest box na yan, meron din ditong artifact collections na ipapa-level up nyo rin para lumakas din yung karakter nyo. Then, check nyo rin tong black market at open chest nyo lang din para makakuha pa kayo ng mga equipments. So, dito yan sa black market makikita.
Ayan guys, meron din ditong inbox na pwede nyo rin i-claim. I-claim nyo lang din yan palagi. Then, dito na tayo sa dungeon list. Yan, i-clear nyo lang din yan palagi. So, ang i-open nyo dito yung Cursed Armory din. Doon nyo uubusin yung keys. Pero ito, isa-isahin din natin yan. So, dito sa first, yung Goblin's Vault. Yan, kakalabanin nyo lang din yan guys. Hanggat kaya niya pa. Then, kapag hindi niya na kaya, halimbawa na hindi niya naman kaya labanan, ay pwede nyo naman gamitin yung susi na meron kayo pang clear at para mas sweep yung mga at makukuha kayo ng mga rewards. So ayan, gamitin niyo ang clear na yan doon sa Cursed Armory. And meron din dito Scarecrew. Yan, para naman to sa diamonds. So enter lang din kayo dyan, kalabanan nyo lang din sila, and makakakuha na kayo dito ng mga diamonds. Yan, kapag nakapag-upgrade naman na kayo at nakaka-claim na ng mga rewards, ay pwede na kayo mag-challenge ng boss. So, i-click lang yung challenge dito sa taas at lalabanan nyo na yung mga boss. At i-click nyo na lang din yung automatic dito para kapag natalo nyo yung boss ay automatic na lilipat na or yung next boss na yung kakalabanin niya. At kung sakali man na hindi niya matatapos or parang hindi niya kinaya itong oras or namatay yung karakter niyo, ay okay lang din naman. So kapag natalo kayo dun sa challenge na yon, ay eto may lalabas na ganito at pwede nyo tong gamitin guide para mas mapataas or makatulong sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mas mapataas yung mga equipments nyo. Yun lang guys para sa video na ito. I hope na may natutunan kayo at magamit nyo ito para matapos yung mga quest. Good luck and thank you for watching.